Ang mahinang liwanag ng araw sa hapon ay sumisikat sa mga makakapal na tuktok ng puno na lumilikha ng kakaibang mahabang anino, gumuguhit ng mga kakaibang hugis sa lupa. Ang hangin ay umiihip sa mga lumang kagubatan, nagdadala ng isang bulong na parang babala, tulad ng isang kailangan na paalala. Ngunit dito, sa isang liblib na nayon, ang mga bagay ay hindi palaging tulad ng kanilang tila. Naramdaman mo na ba na nabubuhay ka sa ibang mundo, kung saan bawat nayon, bawat kalsada ay nagtatago ng mga lihim na walang gustong malaman? Doon, ang dilim ay hindi lamang ang katahimikan ng gabi, kundi isang di nakikitang puwersa na naghihintay na lamunin ang lahat sa dilim. Ang village na ito ay ganoong lugar. Nagsimula ang lahat ng ang isang pamilya na may simpleng hiling ay nagpasya na tumuntong dito sa isang maaraw na umaga. Si Anthony, isang binata na puno ng ambisyon, at ang kanyang pamilya ay pumunta rito na mailayuning pag-aralan ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling na itinuloy ng kanyang lolo, si Lolo Teroy, sa loob ng maraming taon. Napalitan ng eksena ng pamilyang nakaupo sa sala ng bahay ni Lolo Teroy, ang madilim na ilaw ng oil lamp na nagniningning sa bawat mukha na lumilikha ng misteryosong pakiramdam. Sa katahimikan, si Lolo Teroy, ang matandang manggagamot, ay nagsimulang magsabi sa amin ng mga bagay na hindi lahat ay nangangahas na marinig. Mga lumang kwento tungkol sa mga nakalimutang kaluluwa, maitim na nilalang na tinatawag ng mga tao dito na aswang, mga halimaw na hindi tao, ngunit may anyo ng tao. We cannot trust anyone but our family, sabi ni Lolo Teroy, nakatingin ng diretsyo sa akin ang mga mata, na para bang may ipinaparating siyang napakahalaga. Narito, ang mga bagay ay hindi gaya ng kanilang nakikita. Sa ilalim ng mapayapang kabibi ng ngayong ito, may mga bagay na hindi maipaliwanag. At pagkatapos, sa sandaling iyon, nang magsimula kaming makaramdam ng kakaiba sa nayong ito rin ang unti-unting nabubunyag ang mga lihim. Habang tumatagal, mas naramdaman namin ang isang misteryosong presensya na nagmamatsyag sa bawat hakbang namin. Isang hindi nakikitang multo, laging naroroon, ngunit hindi nabubunyag. At isang gabi, nang tulog na ang lahat, may nangyaring nakakatakot. Isang kakaibang ingay ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Nagising ako, dilat ang aking mga mata, malabo kong nakita ang isang figura na nakatayo sa labas ng bintana. Isang nilalang na may jet black skin at silver white hair, duguan nitong mga mata na nakatitig sa akin. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon, the moment na sobrang lakas ng tibok ng puso ko parang lalabas na sa dibdib ko. Sa oras na nagsimula kaming pagdudahan ang mga taga-nayon, ang aming sariling kaligtasan, huli na ang lahat. At habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, nahaharap kami sa mga nilalang na hindi maisip ng sinuman, mga nilalang na umiral lamang sa mga fairy tale tungkol sa mga aswang. At ang mga sikretong ito ay magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Sinisimulan natin ang ating kwento sa isang malayong lugar, kung saan dinadala pa rin ng banayad na simoy ng hangin ang halimuyak ng lupa, damo, at mga lumang kwentong hindi kumukupas. Isang maliit, mapayapang nayon sa gitnang Pilipinas, kung saan ang buhay ay malapit pa rin nakatali sa mga tradisyonal na halaga na umiral sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may mga madilim na lihim na hindi kayang unawain ng lahat. Ang buhay ko ay hindi tulad ng iniisip mo sa isang maingay, may mahusay na kagamitang lungsod. Ang buhay ko ay malawak na mga bukid, maliliit na batis kung saan madalas kaming naliligo sa mainit na hapon ng tag-araw, mahabang araw ng pagsusumikap sa ilalim ng nakakapasong araw. Nag-slow motion ang eksena, si Anthony at ang kanyang pamilya ay nagtatrabaho sa bukid. Ang ina na naglilinis ng bahay, si Angel na nakikipaglaro sa mga bata sa nayon, at si Lolo Teroy na nakaupo sa balkonahe, nag-aalaga ng mga mahalagang halamang gamot.
Ang aking pamilya ay naninirahan dito, sa isang liblib na nayon, kung saan pinananatili pa rin ang mga tradisyonal na pagpapahalaga. Ang aking lolo, si Lolo Teroy, ay isang albularyo, isang tradisyonal na manggagamot ng nayon, na iginagalang ng lahat ng tao sa lugar. Nag-aalaga si Lolo Teroy sa mahahalagang halamang gamot. Siya ang nagturo sa akin mula noong bata pa ako, nagturo sa akin kung paano basahin ang mga palatandaan sa kalikasan, kung paano maunawaan ang psikolohiya ng tao, at higit sa lahat, ang mga pamamaraan ng pagpapagaling na hindi maaaring gawin ng sinuman maliban sa kanya at ng mga tradisyonal na manggagamot. Ngunit mula rin sa mga aral na yon napagtanto ko na mayroong isang bagay na misteryoso, hindi maipaliwanag, na nagtatago sa mismong lugar na ito. Nagbago ang eksena kay Lolo Teroy na nakaupo kasama si Anthony, pinag-uusapan ang mga lihim ng nayon. Naisip mo na ba kung bakit ang haba ng buhay ng mga tao sa paligid mo? Bakit napakalusob nila, gayong nakatira sila sa isang mahirap na kanayunan? Dahil may mga lihim na hindi natin lubos na mauunawaan, Anthony. At ang mga sikretong iyon ay mapoprotektahan lamang kung tunay mong naintindihan ang kapangyarihan ng kalikasan. Napatingin sa kanya si Anthony, naramdaman ang kaseryosohan sa boses ng kanyang lolo. Ang isang bahagi sa kanya ay nakaramdam ng kapayapaan, ngunit ang isang bahagi ay nakadama ng hindi malinaw na pagkabalisa na bumabalot sa nayon. Sa bawat araw na lumipas, may bago akong natutunan sa kanya, sa buhay, sa mga taga nayon. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan na ang payapang buhay namin ay guluhin ng mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Isang araw, nakatanggap si Lolo Teroy ng imbitasyon mula sa isang matandang kaibigan, isang taga-nayon na kailangang magpagamot ng kakaibang pasyente. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang pamilya ni Anthony na tumungo sa isa pang liblib na nayon, isang nayon na hindi pa nila nabalitaan sa mahabang panahon. Umalis kami isang umaga. Dinala kami ni Lolo Teroy sa mga sirasirang mapupulang kalsada, malayo sa kabuluhan ng lungsod, patungo sa isang lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Ni Angel o ako ay walang masyadong alam tungkol sa lugar na ito. Ang nayon na kanyang binanggit ay parang isang retreat na walang hinahanap. Bumaba ang sasakyan sa malalawak na bukirin, tuyong lupang kalsada, unti-unting lumilitaw ang mga simpleng bahay sa malayo. Bumagal ang eksena, umaalingaw-ngaw ang kakaibang tunog. At pagkatapos, habang papalapit kami sa nayon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang mas bumibigat ang hangin dito. Pinagdududahan kami ng mga taga nayon na para bang hindi nila kami tao. Nagsimulang magbabala si Lolo Teroy tungkol sa mga kakaibang bagay sa baryong ito. Pinaalalahanan niya sina Anthony at Angel na panatilihin ang kanilang saloobin at kumilos ng maayos dahil hindi gusto ng mga taga-nayon ang ingay o anumang kakaibang kilos. Tandaan mo, Anthony. Dito, ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip mo. Ang mga tao sa nayon na ito ay may kanya-kanyang mga ritual, kanilang sariling mga patakaran. Kung gumawa ka ng mali, maaaring kailangan mong magbayad ng mabigat na halaga. Nag-slow motion ang eksena, pumasok ang pamilya sa nayon, nakatingin sa kanila ang kakaibang mga mata ng mga taga-nayon. And that's when I started to feel something is wrong. It was a strange feeling na parang may nagmamatsyag sa bawat kilos ko. Pero wala akong masabi dahil ayokong mag-alala si Lolo Teroy. The scene cuts to a villager's house. It's small, shabby, but filled with strange objects. Lolo Teroy and Anthony started to explore. Pumasok si Lolo Teroy sa isang maliit na bahay kung saan naniniwala ang mga taga-nayon na nakakapagpagaling sila ng mga taong may kakaibang karamdaman. Pero paglingon ko sa kwarto, ibang-iba ang napansin ko. Ang nayon na ito ay hindi lamang isang ordinaryong nayon.
Ito ay isang lugar kung saan pinaghalong katotohanan at kadiliman, isang lugar kung saan ang mga lihim ay hindi pinapayagang lumabas. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay sa kalaliman sa kanayunan. Ang nayong ito ay hindi katulad ng anumang napuntahan ko. Ang buong kalsada na patungo rito ay tila natatakpan ng manipis at maulap na ulap. At sa maikling sandali, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa atmosfera, na para bang papasok kami sa ibang mundo, kung saan tila huminto ang oras. Kinuha ang pamilyang lumilipad sa maruming kalsada, natatakpan ng itim na lupa, tinutubuan ng mga puno. May mga magaspang na bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng malalawak na bukid, ngunit walang iba kundi ang pamilya ni Anthony. Walang gaanong sinabi si Lolo Teroy, pero parang nag-aalala ang mga mata niya. Parang mas alam niya ang naghihintay sa kanya. Lumaki ang kakaibang pakiramdam sa loob ko, at nagsimula akong magtaka kung tama ba ang direksyon namin. Malabo ang kuha, si Lolo Teroy ay nakatingin sa malayo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang pamilya ay dumaraan sa ilang mga bahay, walang tunog, tanging huni ng mga insekto. Babala ni Lolo Teroy. Ang pamilya ay pumapasok sa nayon, isang desyerto na lugar. Ang mga bahay ay simple at ang mga taga-nayon ay tahimik kahit malamig. Si Lolo Teroy ay nagsimulang magbigay ng mga babala sa pamilya. Tandaan, mga anak. Ito ay isang nayon na may sariling mga alituntunin. Walang sinuman sa atin ang maaaring kumilos tulad ng ginagawa natin sa bahay. Kailangang maging maingat ang lahat, huwag magpakita ng kawalang ingat. Hindi mo alam kung ano ang nakatago sa kaibuturan ng mga tao dito. Tumigil si Lolo Teroy, itinuro ang mga nakapaligid na kalye at bahay. Naging seryoso ang kanyang mukha, na para bang may isisiwalat na mahalagang bagay. Dito, napakahinala ng mga tao sa mga tagalabas. Hindi nila gusto ang ingay o kuryosidad ng iba. Tandaan, mga anak, magpakumbaba at pigilin ang lahat ng iyong kilos. Kung hindi, ikaw ay magdadala ng kapahamakan sa iyong sarili. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga babalang iyon nang madaanan namin ang bawat bahay ng mga taga-nayon. Ang kanilang mga mata ay malamig, tahimik, walang sumalubong sa kanila. Malinaw kong naramdaman na hindi kami welcome dito. Ang pamilya ay patuloy na naglalakad sa nayon, ang mga taga-nayon ay nakatingin sa kanila. Isang matandang babae ang nakatayo malapit sa bintana na nakatingin sa labas, ngunit sa sandaling makita niya ang mga mata ni Anthony, siya ay agad na tumalikod. Ang nayong ito ay hindi ang naisip ni Anthony. Ang mga taga-nayon ay may kakaibang ugali, kung minsan ay parang sinusubukan nilang itago ang ilang lihim. Nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang at ang kanilang hindi pangkaraniwang anyo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paligid ng apoy, isang taga-nayon ang biglang nagsimulang makipag-usap kay Lolo Teroy. Nagsimula ang kwento sa mga sinaunang alamat tungkol sa mga kakaibang nilalang, mga aswang, na ayon sa mga taga-nayon, ay laging nakakubli sa dilim, sinusubukang makalusot sa buhay ng tao. Barangay. Dito, we never go out after sunset. Not because takot tayo sa dilim, but because there are creatures that we cannot see with the blind eye. They can be friends, they can be family members, but once night falls, they change. At kung hindi tayo mag-iingat, tayo ang magiging biktima nila. Kinilig ako sa mga salitang yon. Pero ang nakakapagtaka ay walang tumutol sa baryo. Tahimik ang lahat at nakikinig lang na para bang pamilyar sa mga kwentong ito.
Noong gabing iyon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang makapansin ng mga kahina-hinalang palatandaan, mula sa kakaibang mga kilos mula sa mga taga-nayon hanggang sa mga kakaibang fenomena sa hangin. Natulog kami sa isang maliit na bahay na pagmamay-ari ng kaibigan ni Lolo Teroy. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa kakaibang ingay. Isang kaluskos mula sa labas ng bintana. Tumingin ako sa labas, tanging madilim na figura lang ang nakita ko. Pero ang kakaiba ay wala akong nakitang tao. Isang nakakatakot na katahimikan lang ang naroon. Pakiramdam ko ay may nagmamatsyag sa bawat galaw ko. Binuksan ni Anthony ang bintana, tanging dilim sa labas ang nakita. Ang mga ingay ng hindi kilalang pinanggalingan na nagpapataas ng pakiramdam ng pag-igting sa espasyo. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ko na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng nakikita nila. Isang malabong takot ang bumalot sa akin. Totoo ba ang mga kwento ng mga taga-nayon tungkol sa mga kakaibang nilalang? Pinagmamasdan ba tayo, pinaliligiran ng puwersang hindi natin nakikita? Kinabukasan, mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Nagsimulang iwasan ng mga taga-nayon ang pamilya ni Anthony, at hindi na sila mapagpatuloy gaya ng dati. Tila may sikreto ang lahat na ayaw nilang ibahagi. Nagsimula kaming makapansin ng mas malinaw na mga senyales na hindi lahat ng tao sa baryong ito ay tao. May malamig na tingin, makabuluhang pag-uusap na hindi ko marinig. Lalo akong naghinala sa mga kwento ni Lolo Teroy at ng mga taga-nayon. Ang eksena ay naging isang tahimik na hapon, habang ang pamilya ay naglalakad sa nayon. Ang malamig na mga mata ng isang lalaking nakatayo sa anino ay nanonood sa kanila, ngunit habang papalapit sila, mabilis siyang tumalikod. Pagsapit ng gabi, naging mabigat at makulimlim ang kapaligiran sa nayon. Bumalik na ang mga taga-nayon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, ngunit may hindi pa rin maalis ang pagkabalisa sa puso ni Anthony. Si Lolo Teroy, na nakaupo sa tabi ng kumikislap na apoy, ay nagsimulang sabihin kina Anthony at Angel ang mga palatandaan upang makilala ang mga kakaibang nilalang na tinatawag ng mga taga-nayon na mga aswang. Dapat mong tandaan ang mga signs na ito, Anthony, Angel. Ang mga nilalang na ito ay hindi tulad ng mga normal na tao. Maaari silang magbago ng kanilang hitsura, at hindi natin sila makikilala hanggat hindi pa huli ang lahat. Kung mayroon silang kakaibang liwanag sa kanilang mga mata, kung ang kanilang balat ay hindi karaniwan, o kung palagi silang umiiwas sa sikat ng araw, iyon ay isang malinaw na senyales. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pakiramdam. Kung sa tingin mo ay may mali, dapat kang kumilos kaagad. Ang kanyang mga salita ay parang isang nakagigimbal na babala. Hindi ko maiwasang isipin ang mga senyales na yon nang tumingin ako sa mga mata ng ilan sa mga taga-nayon. Ang mga matang iyon, na walang anumang emosyon, ay tila binabantayan ang bawat kilos ko. Itinuro ni Lolo Teroy ang isang disyerto na kalsada. Ang madilim na ilaw mula sa lamparan ng langis ay kumikinang sa kanyang mukha, na lalong nagpapaliwanag ng mga kulubot sa kanyang mukha. Dapat mong tandaan, ang mga nilalang na ito ay hindi madaling talunin. Sila ay malalakas at matatalino. Ngunit mabuti na lamang at may kahinaan sila, liwanag, at sinaunang mahika na tanging mga manggagamot na tulad ko ang maaaring gumamit. Pagtaas ng stress, mga kakaibang pangyayari. Matapos ang babala ni Lolo Teroy, unti-unting napagtanto ni Anthony at ng kanyang pamilya ang mga kakaibang palatandaan sa kanilang paligid. Ang mga tanawin, ang mga tao, at ang hangin sa nayon ay naging malabo at misteryoso.
Nang sumunod na mga gabi, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari na walang sinuman sa pamilya ang makatitiyak. Isang gabi, nagising ako sa isang kakaibang ingay. Isang kaluskos sa labas ng bintana. Tumingin ako sa labas at tanging kadiliman lang ang nakita ko, ngunit pagkatapos nakita ko ito. Isang maitim na figura ang mabilis na dumaan. Matangkad ito, may kulay pilak na puting buhok at balat na tila nasunog. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata, ngunit alam kong hindi ito tao. Ang dilim, ang mahinang liwanag mula sa oil lamp na sumisikat sa bintana, isang madilim na figura na mabilis na gumagalaw sa bakuran, ang nagpatibok ng puso ni Anthony. Sinubukan kong gisingin si Angel, ngunit hindi siya nakinig. Parang natahimik ang lahat sa loob ng bahay. Pero alam ko, hindi ako papayag na dayain ako ng katahimikang ito. May nagkukubli sa dilim. Tumingin si Anthony sa bintana at tila nilalamon ng dilim ang lahat. Nawala ang anino sa gabi. Naghinala si Anthony na maaaring aswang ang ilang tao sa nayon. Kaagad pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi mapigilan ni Anthony ang kanyang pagdududa. Bawat hakbang ng pamilya sa nayon ay parang binabantayan sila. Lahat ng tao sa baryo ay tila pilit na umiiwas sa kanila, minsan napapayuko sila kapag nakikita ang kanyang pamilya. Ang mga kakaibang palatandaan na binalaan ni Lolo Teroy ay nagsimulang lumitaw ng mas malinaw. Araw-araw, napapansin ko ang kakaibang kilos ng ilang tao sa nayon. May isang lalaki na laging nakatayo sa bintana, nakamasid sa amin mula sa malayo. May isang babae na laging umiiwas sa liwanag, minsan nakakubli lang sa dilim, hindi lumalabas sa araw. Isang lalaking may maputlang balat, tahimik na nakatayo sa dilim, sinusundan ng mga mata ang pamilya ni Anthony. Tinakpan ng isang babae ang kanyang mukha, tanging ang kanyang mga mata lang ang nagniningning sa dilim. Nagsimula akong magduda, tao ba talaga ang mga taong ito? Maaaring mga nilalang na hindi pa natin nakikilala, nag-transform na mga aswang, na nagkukubli sa mga anino ng nayong ito. The Aswang Confrontation, The Truth Unveiled. Isang madilim na gabi, habang naghahanda ang pamilya Anthony para sa paglalakbay pauwi sa Lolo Teroy, may nangyaring hindi inaasahan. Sa wakas ay lumitaw ang mga aswang na matagal nang pinaghihinalaan ng pamilya na umatake sa kanila sa dilim. Ang paghaharap sa pagitan ng pamilya at ng mga halimaw na nilalang ay nagsimulang maging mas matindi kaysa dati. Pauwi na kami nang biglang, mula sa dilim, ay isang nakakatakot na tawa. Tawa iyon ng isang nilalang na hindi tao. Paglingon ko, nakita ko lang ang isang higanteng figura na sumusugod sa amin, kasing bilis ng kidlat. Ang mga nilalang na may kumikinang na pulang mata, ang kanilang katawan ay nagbago mula sa tao tungo sa halimaw, sumugod patungo sa pamilya ni Anthony, sinalakay sila sa dilim. Bilisan mo, Anthony. Gamitin mo ang mga anting-anting na ito. Hihinain sila ng liwanag. Nagmamadaling hinugot ni Lolo Teroy ang mga sinaunang anting-anting, binibigkas ang spell. Lumiwanag ang liwanag mula sa mga anting-anting, na bumubuo ng malalakas na sinag ng liwanag, na tumama sa mga nilalang na naniningil. Ngunit hindi sila madaling talunin. Ang mga aswang na ito ay hindi lamang malalakas, kundi matatalino din, marunong silang umiwas sa liwanag at alindog ni Lolo Teroy. Naging matindi ang labanan, dahil unti-unting natuklasan ng pamilya ni Anthony na ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga halimaw, kundi may malapit na koneksyon sa mga taga-nayon. Sa dilim ng nayon, kung saan ang ilaw mula sa mga oil lamp ay hindi gaanong nakasindi, ang pamilya ni Anthony ay patuloy na humaharap sa biglaang pag-atake ng mga aswang na nilalang.
Sa tuwing maglalaban sila, sa tuwing ginagamit nila ang lahat ng kanilang lakas para protektahan ang isa't isa, natututo sila ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya at espiritual na lakas. Marami kaming tiniis. Sinubukan kami ng walang humpay na mga laban hanggang sa puntong halos hindi na kami makapagpatuloy. Ngunit sa tuwing tatayo ako, iba ang nararamdaman ko. Ang lakas sa loob ko ay hindi nagmumula sa pisikal na lakas lamang, ngunit mula sa pananampalataya sa aking pamilya, sa mga pagpapahalagang iningatan namin. Nakatayo si Anthony sa dilim, humihingal, hawak ang isang lumang punyal sa kanyang kamay, nagsimulang magdugo ang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya sumuko, nagpatuloy siya sa paglalakad, determinadong protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman sa hindi ako natatakot. Sobrang takot ako. Pero alam ko na kung hindi ako tatayo, kung hindi ko po protektahan ang pamilya ko, mawawala ang lahat. At hindi ko hahayaang sirain ng mga masasamang nilalang na ito ang lahat. Mula sa isang batang walang karanasan hanggang isang mandirigma. Sa bawat laban, nagsimulang magbago si Anthony. Nagmula siya sa isang batang walang karanasan na hindi marunong lumaban tungo sa isang tunay na mandirigma. Ang kanyang tapang at tiyaga ay nagpangyari kay Anthony na maging isang ganap na kakaibang tao. Anthony, natutunan mo ang pinakamahalagang bagay. Ito ay hindi tungkol sa pagkapanalo, ngunit tungkol sa pagiging matiyaga sa labanan. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang mga nilalang na nakikita natin, ngunit ang takot sa ating mga puso. Scene: ibinigay ni Lolo Teroy kay Anthony ang isang sinaunang espada. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay nag-ilaw sa espada. Pinatingkad ang matutulis nitong mga linya. Kinuha ni Anthony ang espada. Ang kanyang mga mata ngayon ay mas determinado kaysa dati. Sa pinakamahirap na panahon, natuto akong huwag sumuko. Ang pananampalataya sa aking pamilya, sa mga aral na itinuro niya, ang nagpatuloy sa akin. At ngayon, hindi na ako walang muwang na bata. Handa na ako. Generational bonds sa pamilya. Habang nagbabago at lumalaki si Anthony, patuloy na sinusuportahan ni Lolo Teroy at ng iba pang miyembro ng pamilya ang isa't isa. Unti-unti nilang napagtanto na ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa bawat individual, kundi mula sa matibay na ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon. Hindi lamang tayo lumalaban para sa ating sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan natin, ang mga sinaunang paraan ng pagpapagaling, lahat ay malilimutan kung hindi natin sila protektahan. Hindi natin hahayaang manalo ang takot. Itinuro sa atin ni na Lolo, Tatay, at Anthony na wala nang mas malakas pa kaysa sama-samang lumaban. Hindi tayo susuko, lalaban tayo para sa nayong ito. Ang buong pamilya ay sama-samang tumayo, may hawak na mga sandata. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay sumasalamin sa kanilang mga mukha, na bumubuo ng imahe ng isang malakas, matatag na hukbo. Ang bawat miyembro ng pamilya ay umasa ng may hindi matitinag na determinasyon. Nakakaantig na sandali. Sa gitna ng matinding labanan, nagsimulang lumitaw ang mga makabagbag damdaming sandali nang matanto ng bawat miyembro ng pamilya ang halaga ng sakripisyo at pagmamahal. Si Anthony, sa kabila ng pagiging mas matanda at mas malakas, ay hindi maiwasang maantig nang makita ang katatagan ng kanyang pamilya. Ang mga sandaling ito, hindi lang buhay ang ipinaglalaban natin. Pag-ibig, pamilya, ngayong ito ang ipinaglalaban natin.
At nang makita ko ang mga mata ng aking ina, ni Angel, naunawaan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sandata, kundi sa puso. Tumingin si Anthony sa mga mata ng kanyang ina, saka bumaling kay Angel. Pareho silang may hawak na armas, magkatabi. Ito ay isang emosyonal na sandali. Ang mga mata ni Anthony ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Alam mo, kahit mag-away tayo hanggang dulo, we will always have each other. Walang makakapaghiwalay sa atin kasi pamilya tayo. Ang labanan ng buhay at kamatayan, pagprotekta sa mga tradisyonal na pinahahalagahan. Ang huling labanan ay naganap sa kadiliman, kung saan ang pamilya ni Anthony ay humarap sa huling mga aswang. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malakas, ngunit napakatalino din at hindi sila madaling sumuko. Ngunit sa kanilang natutunan, sa pagmamahalan at pagkakaisa, ang pamilyang Anthony ay handang lumaban muli. Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi tayo tatayo, mawawala ang lahat. Ngunit kung lalaban tayo, mapoprotektahan natin ang ngayong ito. Protektahan ang mga pagpapahalagang iningatan natin sa loob ng maraming taon. Ang pamilya Anthony, kasama ang mga sandata na inihanda ni Lolo Teroy, ay mahigpit na lumalaban sa aswang sa walang awang paghaharap. Ang liwanag mula sa mga sinaunang anting-anting ay kumikinang, tinatalo ang kadiliman. Hindi kami lumalaban para sa kaluwalhatian. Lumalaban kami para sa aming pamilya, para sa aming nayon, at para sa mga tradisyonal na pagpapahalaga na iniwan ng aming mga ninuno. At kahit anong panganib ang aming harapin, hindi kami atras. Pagkatapos ng matinding laban, kung saan ang bawat segundo ay buhay o kamatayang pakikibaka, sa wakas ay nanalo ang pamilya ni Anthony. Ang mga aswang ay natalo, at ang nayon ay bumalik sa kanyang mapayapang kalagayan, na tila ang lahat ay nalutas na. Sa wakas, nanalo tayo. Bumalik sa kapayapaan ang nayon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nakapagparamdam sa akin ng kapayapaan. Hindi pa rin maalis ng aking mga mata ang mga imahe ng mga nilalang na iyon, at hindi pa rin ako maiiwan ng kakaibang pakiramdam. Nakaupo ang pamilya sa paligid ng kusina, nakatingin sa malayo, kung saan nagniningning ang liwanag ng bukang liwayway. Ang mga patak ng itim na lupa, mga sirang bahay ay unti-unting bumabawi, ngunit ang kapaligiran ay madilim pa rin. Ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang ipinaglaban natin ay hindi lahat. At alam ko na ang digmaang ito, ang digmaan sa kadiliman, ay hindi kailanman tunay na natapos. Nagpapatuloy ang kakaibang palatandaan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nararamdaman pa rin ng pamilya ni Anthony ang isang madilim na presensya sa kanilang paligid. Ang mga kakaibang pangyayari ay patuloy na nagaganap. Isang gabi, nagsimulang makakita si Anthony ng mga kakaibang palatandaan habang naglalakad siya sa mga lansangan ng nayon. Ang mga pamilyar na figura ay maaaring nawala, ngunit ang kanilang mga bakas ay nananatili sa hangin. We won! But the strange things don't stop. The sleepless nights because of strange noises. Dark figures flitting through the darkness. Wala na ba talaga ang mga aswang? Naglalakad si Anthony sa mga desyerto na bukid sa gabi. Isang madilim na figura ang dumaan, dahilan upang huminto siya at tumingin. Ngunit kapag siya ay tumalikod, mayroon lamang katahimikan. Anong nangyayari? Ligtas ba talaga tayo? Nagtatago lang ba sila? At babalik ba sila para maghiganti?
Sa ilalim ng liwanag ng lampara ng langis, nagsimulang pag-usapan nina Lolo Teroy at Anthony ang mga bagay na hindi nalutas. Umalingaw ang nag-aalalang salita ni Lolo Teroy, na para bang alam na niya noon pa na hindi matatapos ang digmaang ito. Kakasimula pa lang natin, Anthony. Hindi tumitigil ang puwersa ng kadiliman. Lagi silang hahanap ng paraan para makabalik na nakakubli sa iba't ibang anyo. At tungkulin natin, bilang mga manggagamot na tulad ko, na protektahan ang tinubuang bayan mula sa mga puwersang iyon. Handa ako, Lolo. Alam kong pansamantala lang ang tagumpay. Pero hindi ako titigil. Itutuloy ko ang paglalakbay na ito. Ipinatong ni Lolo Teroy ang kanyang kamay sa balikat ni Anthony na parang ipinapasa ang responsibilidad sa susunod na henerasyon. Tumingin sa malayo si Anthony, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Habang sinusubukan ni Anthony at ng kanyang pamilya na harapin ang mga bagong kakaibang kaganapan, si Lolo Teroy at ang iba pang mga tradisyonal na manggagamot ay nagsimulang talakayin ang mga estratehiya upang maprotektahan ang nayon. Ito ay hindi lamang isang labanan ng lakas, kundi pati na rin ng karunungan at katapangan. Hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban sa lakas, kundi tungkol din sa karunungan at pangunawa sa sinaunang mahika. Kailangan nating ipasa sa susunod na henerasyon ang mga aral na natutunan natin. Ito ay hindi lamang labanan ng isang tao, kundi ng buong komunidad. I see. We are not fight alone. Lahat ng tao sa village ay bahagi ng laban na ito. At dapat tayong magkaisa para harapin ang mga puwersang ito. Anthony, Angel, Lolo Teroy, at iba pang tradisyonal na manggagamot ay nagsasama-sama, tinatalakay ang mga estratehiya. Slow motion, ang liwanag mula sa oil lamp ay nagliliwanag sa mga mukha ng magigiting. Open-ending, pag-asa at banta. Bagamat nanalo ang pamilya ni Anthony sa isang mahusay na laban, patuloy na bumabalot sa kanila ang kadiliman. Alam nilang hindi pa tapos ang digmaang ito at marami pang pagsubok na darating. Ang kanilang paglalakbay ay magpapatuloy at ang mga supernatural na puwersa ay naroon pa rin, naghihintay na umatake. Nanalo tayo, pero alam ko, hindi matatapos ang digmaang ito. Araw-araw, gabi-gabi, kailangan nating maghanda, kailangan nating harapin ang hindi maipaliwanag. Pero naniniwala ako, hanggat mayroon tayo, malalagpasan natin ang lahat. Ang pamilyang Anthony ay nakatayo sa harap ng pagsikat ng araw. Ang unang liwanag ng araw na sumisikat sa kanilang mga mukha, na lumilikha ng isang imahe ng pag-asa, ngunit pati na rin ng pagdududa tungkol sa hinaharap. Ang mga anino sa nayon ay hindi pa ganap na nawala. Magpapatuloy kami. Poprotektahan namin ang tinubuang bayan, protektahan ang mga halaga na aming pinanghahawakan. At kahit anong puwersa ang umatake, palagi kaming maninindigan.